Hindi hadlang ang edad upang ipagpatuloy ang passion. Ako, si Enrique, kahit retired na sa trabaho, ay tuloy pa rin ang journey sa sine. Samahan mo ko, pambigyan natin ng buhay, ang bawat guhit. Welcome sa aking art channel. Ako si Enrique Batulayan, artist na nagtrabaho sa private at sa government hanggang sa ako'y magretiro, maging senior, at tuloy pa rin ang pagguguhit. Ako ay 66 years old na. Nag-retire ako sa gobyerno nung ako'y 60 years old. Napagpasyahan ko na magretiro ng maaga, bagamat sa amin mga civilian o NUP, non-uniform personnel sa Philippine National Police, doon ako napasok sa gobyerno. Pasya ako na sa edad na 60 ay pwede na mag-retire. Bagamat ako'y naka 15 years na sa serbisyo sa gobyerno. Sa aking channel na to, na aking napagpasyahan na gumawa ng isang content regarding sa arts, dahil ako ay nag-aral ng fine arts, nagtrabaho sa private bilang layout artist, hanggang sa mapasok sa gobyerno. Ganun din ang aking trabaho, artist din, pero ibang pagka-artist naman. Yes. At yun nga, napagpasyahan ko na gumawa na ng content. Napagpasyahan ko to nung last year. Mga June 2025. Madalas na ako nanonood ng mga YouTube. Sa vlog ko na to, marami akong share sa pagiging isang artist. Dahil nung una nga, nung bago ako magretiro, inisip nga ko ano yung gagawin ko pag nagretiro na ako. Nanonood ako ng mga YouTube. Merong una yung napanood ko yung about farming. Sabi ko magtanim-tanim na lang ako mga gulay, sa isang maliit na lote, may mga puno, marami pitasin mo, bebenta mo ang mga gulay. Kaya lang parang sa edad na 60 mahigit, parang mahirap na magbungkal ng lupa. Yun nga, mas maganda kasi yung parang nakikita ko yung sa mga nakukunan ko sa YouTube, yung nagtatanim-tanim kahit matanda na, yung mga sariwang gulay ba, kailangan mga sariwang prutas, mga ganun. Kain ka ng mga yun, sa edad madalas na ako nanonood sa YouTube, dahil nga sabi ko, pag ako ay nagretiro, ano bang gagawin ko? Bagamat tuloy pa rin ang aking pagdodrawing bilang isang portrait artist, at gumagawa rin ng mga sa party needs, basta regarding sa mga arts. Marami naman nagpapagawa, kahit na nung ako'y nasa gobyerno pa. Yun nga, puro portrait ang ginagawa ko dahil yun ang trabaho ko. Isa akong facial composite artist.
sa isang government agency sa Philippine National Police. Yan. Yung igagawa ko ng siguro igagawa ko ng sa susunod ng mga vlog ko i-share ko yung naging trabaho ko sa gobyerno at una muna sa private dahil doon ako nag-umpisa sa private bagamat ako'y kumuha ng fine arts isang sem na lang matatapos na ako, graduating na ako, gusto ko na magtrabaho nun gusto ko nang masabak sa trabaho bilang isang artist. So yun nga, balikan ko na nagpasya nga ako na mag-vlog, hindi upang ma-share ko rin yung aking karanasan bilang isang artist mula nung ako'y mag-aral hanggang sa ako'y magretiro na, tuloy pa rin ang pagdodrawing. Sumunod ka na napanood ko is yung nagbabike siya kasi hinto sa isang gilid, may mga nagja-jogging, bubuksan niya yung sa bike niya sa likod yung mga kape ba, coffee, hot coffee, brewed coffee, mga iced coffee, meron siya mga dala, timpla siya, gagrind ng kape. Yung mga nagja-jogging naman, sila tambay sila, inom ng kape. Tapos meron siyang isang sasakyan, yung kotse. Meron din parada sa isang gilid, hindi ganong hindi namang masyado sa kalsada. Kusa niya yung likod niya, doon ilalabas niya na yung mga gamit niya, mga kape, parang nainganyo kung gawin ito. Nakagawa ako ng kape, nakabenta rin ako, pero hindi sa bahay lang ako. Ang ginawa ko is yung mga yung mga coffee in tea bag, drip coffee, mga ganun ba, gumawa rin ako ng brewed coffee, iced coffee, ganun nga. Kaya lang medyo matrabaho yung brewed coffee, bababad mo yan, magdamag. Maano pala ang proseso niya. Pinag-aralan ko yun. Yun nga, doon ako natuto na marami palang klase ang kape. Arabica, Iberica, mga Barako. Tsaka nakita ko yung mga benefits ng pure coffee. Kaya pa sabi ko, gawa kaya ako na to. Kahit dito lang sa bahay, nag-brewed ako, pinag-grind ko, tapos isusukatin ko, gumawa ko ng mga tea bag. Ito ay ang kanyang, sa pagkain naman, ito ay yung Chang's Coffee, Chang's Kitchen. Ang sa akin, sa drawing naman is yung RK Arts. Yan. Minsan, sa lang kami, online, meron kaming Facebook page, ginawa ng aming mga anak, para doon lang silang o-order. Ayan. So yun nga, mabalik tayo sa yung nagpasya ako na magawa kaya ako ng content. Kaya nung June 2025, nimpisa ako ng manood ng mga YouTube regarding sa paggawa ng YouTube channel. Meron dyan, nagpapasalamat ako ng marami sa ating mga content creator na nagtuturo talaga, bibigyan ng tips sa mga baguhang content creator kung ano ba yung dapat gawin
paano ba pumasok sa larangan ng YouTube. Yun nga, malaking bagay na yung mga binibigay nilang tutorial o tips at na ating mababait na content creator, talagang sinishare nila para matulungan yung mga baguhang content creator. Gaya ko, talagang pinag-aralan ko maigi. Pagamat di pa ako masyadong yung marami pa akong dapat malaman. Kaya sa pag-umpisa ko na itong unang channel ko, medyo kahit na ganun hindi ko nakikita yung audience, kinakabahan pa rin ako. Pero ganun pa man, kailangan umpisa mo na para magkaroon ka na ng lakas sa loob. Ika nga. So yun nga, ang naging diskarte ko sa panunood ng YouTube. Imbis na yung mga pinapanood ko, imbis na mag-take down notes ako, ang ginagawa ko para mas madali. Kasi kung mag-take na, susulat-sulat ka pa. Meron akong isang printer. Yung nanood ako ng isang YouTube, ini-screenshot ko lang yun. Tapos piniprint ko yung Kaya ang dami kong kulang pa to halos. Yan. Ang dami kong mga yan. Hindi ko na babanggitin kung sino yung mga content creator na yun. Marami rin sila. Na nakakapulot ako ng mga idea kung paano gumawa ng channel. Yun nga, sabi ko, parang mahirap parang hindi ko kaya, pero sige, tuloy pa rin ako panunood. Kaya yung doon ka nalaman yung kailangan meron kang 4,000 watts hour, 1,000 subscriber. Sabi ko, paano mo kaya makukuha to? Hindi lang yun. Kailangan mo ma-monetize. At ang kailangan mo mang sundin yung mga guidelines YouTube. Kasi ginakakaba ko ron yung copyright. Yan. Kasi ako pa naman, pag ako yung tatrabaho, drawing, meron akong isang maliit lang na radyo, nakikinig ako ng sounds o music. Kasi pag nagdo-drawing ka, kung wala akong sounds, para bang nakakabato Kasi yung utak mo lang ang gumagana Kaya, yun nga, yung ako, patayin ko na lang yung aking sounds. Hindi ko na isasama sa pag magbablog ako, tanggalin ko na lang yung sounds. Yun nga, napagpasyahan ko na sa aking pag-uumpisang mag-aral sa panonood ng mga tutorials, mga tips. Sabi ko sa December, pwede na ako mag-umpisa. December 2025. Kaya lang, kung dumating na yung December 25, sabi ko parang marami pa akong kailangan maraming pag-aralan. Sabi ko baka hindi ko pa kaya. Sabi ko, gawa muna ako mga guidelines, paano ko umpisahan, saan ako mag-uumpisa, paano gagawin ko, paano ako magsalita, paano ko i-share yung mga nagawa ko. Kailangan hindi yung rumble Kaya siguro bigyan niyo ako ng pagkakataon pagkapat magawa ko ng maayos, may share ko yung aking naging chapter ng buhay ko sa pagiging isang artist.
So dumating ang December, umpisa na kaya, sabi ko, hindi, kailangan pa ng mga editing, pag mag-edit, yung medyo nahihirapan pa ako. Sige, baka January na siguro. January, dumating ang February, medyo ano pa ako, kabado pa ako. Kasi siguro, pagdating ng March, gawin ko na. Umpisahan ko na. So, ako dumating nga ang March, parang kailangan ayusin ko maigi para hindi maguluhan yung aking audience, yung makikinig, baka hindi sila baka maasiwa sila sa pagulo-gulo ng kwento. Ay dumating ang mahal na araw, nagmuni-muni ako, tingnan ko kung paano talaga. Sabi ko, ito na nga, umpisahan ko na. Siguro pag naumpisahan ko na, malalaman ko na kung ano yung dapat kong ayusin o matanggalin. Sana itong aking unang vlog na to, sana samahan niyo pa ako sa mga susunod kong vlog. Mabigyan ko ng kaayusan kung paano ko i-share sa inyo, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang maging artist, mga kabataan. Kahit sa mga kakaedad ko, sa mga senior na hindi na pinagpatuloy ang kanilang sining, kanilang pagdodrawing bilang artist. Salamat sana hindi ito ang huli, kundi tuloy-tuloy pa niyo akong samahan sa aking journey na to. Salamat.